envelope na. So, malaking possibility na tampered na yung mga memory card na hawak ni Bidol, Ani Culyamar pala. Ma'am, hindi ba after proclamation, dapat mayroong certificate of Binigay sa amin certificate of canvas, pero wala silang binigay na certificate of proclamation. Hanggang ngayon, hinihingi namin sa COMELEC, ang sabi ng COMELEC, bye-bye, hintayin natin si Culyamar kasi absent. 2 days after the election, 2 linggo absent si Culyamar. Ang nangyari, tinawagan sila, no? Kasi medyo na-alarm na rin yung media. Ang nangyari, sabi naman, after 2 weeks, sabi, nakalip na si Culyamar. Ngayon, nalaman namin kahapon lang, nanilipat pala sa Palok. So, tinakas ng mga kari si Culyamar para hindi managot sa mga baybayanon. Kasi ma'am, yung proclamation, ano yan maraming nakakaalam yan. Kasi maski yung side nila, dapat meron silang copy ng proclamation. Oo. At saka, nasa rules. At saka nakikita ng taong bayan niya. At saka, 10 days, di ba, after the proclamation, kailangan bigyan mo ang both parties ng certificate of proclamation. Pero ang nakita naman namin, based on sa video nila, no, walang nangyaring pagtaas ng kamay. Ang nangyari lang, in-note-taking sila ng judge dito, si Judge Marifen Veloso Militante. Yung pinsan. Nung pinsan naman ni Carmen Cari. So walang physical proclamation? Walang nangyari. Meron oath-taking. Siguro nag-graduate sila ng There must be a ikasan. basis yung taking din sana. Based daw sa 30,000 daw na boto na nakuha ni Mayor Carmen Cari. Tinanong namin ang COMELEC, saan nyo nakuha ang 30,000 na boto at 15,000 daw ang sa akin. Sabi nila, through manual counting. Alam naman natin na hindi na pwede mag-mano-mano ngayon. May lumabas na impormasyon na sa pinakabagong bilang ng boto ay nakakuha kayo ng 25,000 plus, samantalang si Cari ay 20 plus. Saan nanggaling itong bilang na ito? Galing mismo yan sa COMELEC National Transparent Server. Is that being administered by the COMELEC also? Oo, pero ang lalabas yan siguro mga 3 days or 4 days from the official na. Ma'am, yung tungkol sa certification na galing sa COMELEC Bank, signed by Chairman Brillantes and 6 other commissioners. Hindi sa amin galing yun. Ginawa yun ng mga kari para i-mislead naman ang mga baybayano na sabihin naman nagbigay kami ng peke na dokumento. Galing yun sa mga kari din. So hindi sa amin galing yun. In fact, inamin na nila sa Facebook na tao nila pinanggalingan yun, si Samantha Fernandez. Attorney Kahig, Vito Kahig alias Samantha Fernandez. Pero yung sasabing certification na labas 4 days from now, talagang galing sa COMELEC yun, sa boto na nakuha mo? Galing sa National Transparent Server. Sino ang plano natin? Ang plano namin talaga ay pababain si Mayor Cari, no? Hindi siya dapat umupo ngayong July 1 kasi hindi siya ang legal na nanalo. Talagang masyado nang makapal ang mukha niya. 32 years na siya nandadaya. Matanda na lang siya ngayon, 83 years old. Gusto niya bago ipikit ang mata niya, makilala pa rin siya ng mga baybayano na mandaraya. May mga legal moves sa iyo? Oo, narami kami. Si Culyamar, pinailan na namin kasama si Noel Managbanag at saka si Loretta Malabana ng election sabotage. Sino mga taong dalawa ito? Si Noel Managbanag is a city registrar, tapos si Loretta Malabanan, DSWD, local ng Morag Campus. Oo. Anong particular case nila? Election sabotage. Dapat nila susagot. Sinabotahin nila ang eleksyon kasi alam nila na hindi sila pwedeng umupo as board of canvasser kasi nasa rules ng COMELEC na kailangan city election officer, city prosecutor, at saka DepEd. So ang composition pa lang ng board of canvasser namin illegal na. Sino nag-appoint sa dalawang ito? Sabi ni Loretta Malabana, no, mismo sa kaibigan niya, na sinabi niya na si Carmen Cari ang mismong tumawag sa kanya na umupo siya as board of canvasser. Against Mayor Cari, may case tayo sa election sabotage.
Kasama siya. Oo, kasama si Mayor Kari kasi siya ang utak nito. So, anong meron mo dito sa July 1? Sa July 1 sigurado ako na ito na ang opisyal na pag-upo ng Team Malot. Madam, are we projecting a chaos na mangyayari sa mga supporters natin? Sigurado po kasi sa pagkakilala natin kay Mayor Kari, siguro 20 years na silang walang kalaban pero ang last na kalaban nila, dinaya din nila at hindi talaga sila umalis. Actually, yung chaos na yan, hindi manggagaling sa amin. Oo. Kung titingnan mo yung nangyayaring eleksyon, makikita mo mga pulis, pati mga members ng media, hinaharas ng mga pulis yung nangyaring eleksyon. Hindi lang dito nangyayari sa Baybay, kundi nangyayari yan sa buong distrito ng Quinto Distrito. Kaya nga tinawag namin ang mga pulis dito na PC. Di ba wala nang PC ngayon? Pero sa Baybay may PC. Police Kari. So, hindi siya ang totoong nanalo sa election. Oo. Alam niya yan, hindi siya ang totoong nanalo sa eleksyon. Kasi based sa COMELEC National Transparent Server, lamang ako ng 5,193 boto. Pero nangyari, Ang nangyari, nananaginip si Mayor Kari, 30,000 daw ang nakuha niyang boto, tapos 15,000 ang sa akin. Kung titingnan natin ang 2010 election, walang kalaban si Mayor Kari, pero ang nakuha niya 18,000 lang. So ibig sabihin, ang mga baybayanon may tinatawag na protest vote. 40,000 na ang protest vote ni Mayor Kari. Paano siya mananalo? so nagprotesta kayo sa Manila? Hindi kami nagprotesta, no? Kasi alam naman natin, pag protest matagal yan. Ang final namin sa COMELEC, failure of election. Bakit failure of election? Dahil 25% lang ang na-transmit sa national. At hindi pwedeng iproklamar ang isang kandidato based sa 25%. Kailan ito na-file mo? Na-file to May 16, 3 days right after the election. So, gusto niyo election ulit dito? Siguro sa mangyayari ngayon, wala nang eleksyon kasi kung nakita natin, lamang ako ng 5,193 na boto kay Mayor Kari. Wala pa nga dyan yung dayang ginawa niya kasi hindi ako maniniwala na nakakuha siya ng 20,000 na boto. Paano yung mga naiproclaim ng COMELEC si Mayor Kari? Problema na yan ni Susan Collamar, sasagutin na yan sa COMELEC. Kasi illegal ang pagproklamar niya. Kung naproklamar man si Mayor Kari, illegal ang proclamation ni Mayor Kari dahil hindi na-transmit electronically ang mga returns sa Baybay. Nung araw na pinroklamar, puno siya. Pero wala kaming nakitang proclamation talaga. Meron kaming nakita oath-taking. Anong legal action ang ginagawa natin tungkol sa mga membro ng Board of Canvassers na hindi naman dapat sila? Kinasuhan na namin ng election sabotage. Tapos meron na kaming 30 na BEIs na kinasuhan din ng election sabotage. Ma'am, do you think there's enough time na lumabas yung katotohanan and do be justice kung ano po talaga sino po talaga? Kung titingnan nyo ngayon, no, kahit mag-ikot kayo sa baybay, alam ng baybayanan ang totoong nangyari sa amin sa eleksyon. At alam din nila kung sino ang totoong nanalo. Oo. Ngayon, no, magpapa-interview daw. Nung Thursday, nag-announce sa radyo natin si Mayor Kari na magpapa-interview siya kasama ang nawawalang si Bidol, si Collamar pala. Tapos nanawagan ako sa mga baybayano na panahon na para ma-personal natin, no, na matanong si Collamar, anong nangyari sa eleksyon? Anong ginawa mo, Susan? So nanawagan ako, pero kinancel nila bigla ang interview at sabi nila, ngayong alas 5 daw magpapa-interview sa radyo natin si Susan Collamar. Ang gusto lang namin mangyari at ng mga baybayanon, huwag niya kaming bigyan ng scripted na sagot. Sagutin niya ang lahat ng mga tanong ng mga baybayanon. Kaya meron kaming mga pinapamigay ngayon, no, na ang tanong ng mga baybayanon kay Susan Tikasan Collamar, ano ang nangyari noong panahon ng halalan. So yung resulta ng election lead na reflect the real sentiment of the people. Oo. Kahit tanongin nyo, no? In fact, ang daming nagkasakit, ang daming hinimatay, at ang daming nag-iyakan nung sinabing nanalo daw si Mayor Kari. Oo. Hindi namin tatantanan to hanggang bumaba si Mayor Kari sa
munisipyo. Kasi sabi niya sa amin, hindi daw siya bababa. What if July 1 siya ang Alam naman natin na imposibleng mangyari. Kasi kung ang babasihan ng COMELEC, no, dito sa region ay yung manual counting, hindi yun pwede. Kasi mismong ang COMELEC resolution, nasa COMELEC resolution yan na hindi pwedeng iproklamar ang isang kandidato na hindi electronically nag-transmit ang mga returns. Ma'am, finally, anong latest doon sa taong nag-attempt na manakit sa inyo gamit ng isang baril? Nandun na siya ngayon sa likod ng bahay ng mga kari. No? In-house arrest nila kasama ang pamilya. Totoo bang preso yun na pinalabas lang para sa operation na yun? Oo. At totoo din na supporter niya. In fact, sabi nila, manginhasay. Saan naman kukuha ang isang manginhasay ng 132,000 na cash ban? At nung nahuli sila, na hospital arrest sila, air condition, sino nagbayad? Paid by the Caris. Kaya siguro panahon na ang mga baybayanan mag-alsa na laban sa diktadoryang Kari. Kasi kung nakita nyo, ayaw pala nila ng eleksyon, kahit pala natalo sila, uupo pa rin pala sila. Sana wag na lang mag-eleksyon. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Actually, yung mga questioner na yan, nag-ano ako kay Marie Chris Sabili sa radyo natin at maaari akong magtatanong kay Kuya Mar based sa mga tanong na ito. Sabi ni Marie Chris na itatanong pa daw niya kay Kuya Mar. So, parang wala rin mangyayari. So sabi ko, ikaw na lang ang magtanong sa kanya Si niyan. Kuya Mar, kailangan magpalabas siya ng certificate o proclamation kung may pre-claim siya. Unang-unang tanong, may pre-claim ka ba? Wala. Meron. sino? Bigyan mo kami ng certificate of proclamation. Very simple, yun lang. Bisa hindi na tayo magtagal. Oh. Pero pag hindi ka nagbibigay,